pasensya na, nawala yung yung cellphone ko, parang naghang ata. So, yun, ipapatuloy ko yung kwento ko. So, ayun nga, na-receive ko yung text ng ate ko na namatay na daw yung kapatid ko. At yun nga, pinilit ako ng amo ko lalaki na sabihin ko daw yung problema ko, bakit daw grabe yung iyak ko. Halos din na kasi ako makapagsalita, grabe, sobra. Hindi na ako makapagsalita. Pero pinipilit ako ng mga alaga ko na sabihin mo na, Juby, kung ano yung problema mo, bakit grabe ang iyak mo. Yung mga alaga ko, sobrang concerned sila sa akin. Nilapag lang nila sa sahig yung bag nila at sapatos na nila nakakalat din na tabi ko. So ako naman, nakaupo ako sa tiles at nakita ko na among lalaki at siya yung nakiusap sa akin na pwede ko bang sabihin ko ano yung problema ko, bakit grabe ang iyak ko. So yun nga, sabi niya mo mag-inhale exhale daw ako na para sabihin ko daw sa kanya kung ano yung naging problema ko, bakit ganun yung grabing iyak ko. Sabi ko sa kanya, sabi ko, naalala mo ba yung kapatid ko na laging na hospital, namatay na? Sabi ko, ngayon lang mag-chat si ate ko, nag-text pala na yun nga, nasa kabilang buhay na siya, namatay lang daw ng kapatid ko. Ayun, siyempre, sino ba naman na hindi umiyak ng todo sa ganung pangyayari na grabe yung naranasan ko. Hindi ko man lang ako nakauwi ng time kasi bawal na umuwi at hindi pwede talaga umuwi kasi sabi ni ang lalaki, ay anong gagawin mo, ay patay na siya at saka tatanggapin ko na lang daw. Siyempre ay ayun, wala na daw magawa kasi namatay na siya. Kahit umuwi man daw ako, ay ganun din man ang mangyari kasi yun nga, ay wala na siya. At saka ilang araw lang din naman daw magstay sa bahay at saka ililibing naman din daw kasi ganun yung ng Christian na mayroong maabutan ng 1 buwan, pero mostly sa mga alam ko 2 weeks or 1 week. So ang brother ko is 7 days lang ata, hindi ko alam, kalimutan ko na. Ayun, ay so ang last time na panaginipan ko siya ng after 4 months nung nalibing siya. Yun yung first time na napanaginipan ko sa grabing iyak ko. Grabe ang impact sa akin. Grabe yung namayat talaga ako. Siyempre, nasa ibang bansa ka, tapos ganun yung mangyari sa iyo, na nawalan ka ng isa sa brother mo, sa pamilya mo. Sino ba naman na hindi mamayat sa ganung sitwasyon? Kahit anong kain mo, sobrang siguro sa pagkakatanda ko lang na sa pagkaalala ko pala ng almost 6 months bago ako unti-unti ko na tinatanggap yung brother ko na wala na sa amin. So yun nga, yun nga yung first time na napanaginipan ko yung kapatid ko is 4 months after nung siya ay nailibing na. So ayun, kahit anong gawin ko or hiling ko sa kanya na pwede ba ulit magpakita ka sa akin, siyempre miss ko siya, gusto ko siya makita kahit sa panaginip lang. So wala talaga hanggang nag-abroad ako ulit sa Qatar. So wala talaga, hindi siya nagpaparamdam sa akin, hindi siya nagpapakita sa akin sa panaginip. So case yun, hanggang hinayaan ko na lang din, hindi na ako aantay. Ay hindi na lang ako magsabi ng gano'n na pwede bang magpakita ka sa akin, hanggang nawala na sa akin yung salitang gano'n, na hayaan ko na lang. Sabi ko sa isip ko, sabi ko din sa sarili ko na
aantayin ko na lang yung pagkakataon na siya yung magpaparamdam sa akin sa panaginip, para sa ganun ay medyo okay, para magiging okay yung pakiramdam ko. Kasi nga siyempre sa lahat kami magkakapatid, 10 kami magkakapatid, ika-6 ako, ika-9 yun siya, yung namatay. Bali ang edad niya nung time na namatay siya is mag 21 years old siya. So kung sa lalaki yun, diba, dibo yun sa atin sa Pilipinas. So ayun nga, binata pa yung kapatid ko nung namatay. At so sad to say na ayun nga, wala na siya. Sobrang lungkot. At saka yung pangarap ko na yun, na nakaalis ako ng ibang bansa, ay mabilhan siya ng gitara, kasi magaling sa maggitara, marunong sa maggitara, at hilig niya talaga maggitara. So siya yung taga-gitar sa sa church namin every Sunday. And kada time na pagkatapos siya mag-work sa farm niya, madumi man siya, kahit anong dumi ng suot niya, yan siya, yung libangan niya, inaano yan na lang sa pagkakanta, nag-gitar siya. Ayun, sobrang nakakalungkot, kasi nga nakita mo yung kapatid mo na siyempre sobrang masayahin, at saka hindi mo inexpected na ganun yung mangyari sa kanya. At so pupunta na tayo sa yun, sa aking panaginip, na pangalawang panaginip ko ay kahapon nangyari, habang ako ay gumising ako ng 6:15. Yun yung alarm ko palagi, kasi nga may alaga akong maliit na isang taon na nag-iisang anak na amo ko. So nasabi ko, para akong inaantok pa na kahapon na umaga. Sabi ko, para ako inaantok pa. So ang iniisip ko, i-charge ko na lang ang cellphone ko, para mamaya may gagamit, para mahaba yung time na paggamit ko ng cellphone ko. Dahil ito nga cellphone ginagamit ko is Vivo Y25. Yun nga, madali lang sa maloobat, kasi nga lagi nahuhulog, may sira na, hati na yung katawan niya. Ayun, so sana balang araw makabili ako ng bago. Ayun, diretso na tayo sa aking kwento. Ito yung nangyari nga kahapon ng 7:30 or almost 8 oras dito sa Middle East, sa Kuwait. Nangyari yung kahapon. So yun nga, in-charge ko cellphone ko at ako yung humiga. Nakatulog ako ng mahimbing, sobrang himbing ng tulog ko. So alam nyo guys, na panaginipan ko yung kapatid ko na nandito sa ibang bansa. Pinuntahan niya ako dito, at sa panaginip ko, yung time na yun na nakita ko siya, habang pinapagalitan ako ng amo ko daw sa panaginip ko na ng Arabic na salita. Ayun, may parang hindi siya nagustuhan sa ginawa ko, tapos yun, nagsalita sa ng Arabic. So ako naman nanahimik lang, hindi ako nagsasalita, hindi ako kumikibo, hindi ko siya sinagot. Tapos yung pinsan kong nasa abroad din, pero nga sa totoong buhay nasa Saudi siya ngayon. Yun yung pinsan ko, siya yung sumagot sa amo ko, pero hindi ko naalala kung ano yung sinabi niya, pero alam ko ano yung ibig sabihin sa panaginip ko. Yun ko alam ko yung sinabi ng pinsan ko. So ang brother ko nakatingin lang sa amo ko habang pinapagalitan ako naman tumahimik lang, nakatayo, habang yung pinsan ko sinagot niya si amo ko. At yun, so hanggang doon lang yun. Tapos ito guys, sa sunod naman yung nangyari sa panaginip ko,
isa sa kamag-anak ko ay may birthday. Gusto ko sana sa surpresahin na gusto ko sana surpresahin ako yung magbigay ng cake sa kanya. And then imbis ako yung mag-surprise sa bata na ibigay ko yung cake, ako yung na-surprise dahil nakita ko ang brother ko sa tabi, sa malapit lang sa akin nakatayo. Ayun, hindi ko siya nilapitan, hindi ko siya pinuntahan. So after few minutes ago, siya yung lumapit sa akin at saka tinanong niya ako bakit daw hindi ko pinapansin yung isa sa pinsan ko din na babae. Sabi ko ganun lang pag nandito ako sa amin, sabi ko sa atin, hindi ako hindi ako mahilig makiusap sa mga tao dito. Parang ano lang, ganito lang ako, tahimik lang ako yun, pero kinakausap ko naman pag gusto ko, ganun. And then yun, so hindi na natuloy yung pagbigay ko ng cake, guys. So siya na lang yung ina-entertain ko. Alam nyo ba, guys, sabi ko sa panaginip ko, pasensya na, sabi ko, pasensya na. Ayun, habang niyakap ko sa dito sa leeg, sobrang higpit ng yakap ko sa kanya. At saka siya din, niyakap niya ako ng mahigpit. Tapos at sinabi niya lang sa akin, ang ganda ko. Yun lang po, sinabi niya. At ang boses niya talaga, walang kulang na hindi siya gaya ng boses niya nung nagkasakit siya na halos hindi mo maintindihan, hindi mo marinig, hindi siya masyadong clear, na yung malapit na siyang mamatay, na parang at ating smooth. Pagkakita ko sa kanya is ang pants niya is dark brown, tapos nakasandals na itim, tapos nakadamit siya na itim, at ang pogi niya, matangkad siyang lalaki at medyo maputi na siya. Pero samantala yung sa totoong buhay, medyo maitim siya. Pero nung time na yun, guys, as in ang pogi niya talaga sa panaginip ko. At yun, ay sa sunod na pangyayari naman, nagalit ako sa kapatid ko, na yung ikatin sa aming magkakapatid, sa bunso namin lalaki. Sabi ko sa kanya, bakit itong gitara? Sabi ko, bakit mga sira-sira ang mga string nito? Sabi ko, bakit anong nangyari dito? Sabi ko sa panaginip ko. So ang kapatid ko naman na lalaki, hindi siya kumikibo, hindi siya nagsasalita. Sabi ko, hindi mo kasi iningatan tong gitara na ito. Alam mo naman gaano kahalaga to sa akin. Sabi ko sa panaginip ko sa kapatid kong bunso sa amin. Hindi siya nagsasalita. Sabi ko, alam mo naman na sa kay brother natin ito na yung namatay yung may-ari. Sabi ko, sa kanya ito eh. Bakit sinira mo? Bakit di mo iningatan? So ang ginawa ko, sinabi ko sa brother ko yung namatay. Sabi ko sa kanya, alam mo ba itong gitara na ito? Sabi ko, sayo to, binili ko to para sayo. Ayun, nakasmile lang sa akin sa panaginip ko. Ayun, yung time na yun, kasi habang nakagalit ako sa kapatid kong bunso sa amin, siya ay sumama sa kapatid kong babae na doon sa pupunta sa bahay niya. So ako naman naiwan doon sa kapatid kong lalaki na doon sa yung nasa kanya yung guitar sa aking panaginip. Sabi ko sa kapatid kong yung bunso sa amin, may load ka ba dyan? Kasi yung kapatid kong lalaki na mamatay na, sumama sa kapatid kong babae, ayun sa aking panaginip. Sabi ko, meron ka bang load dyan? Sabi ko, tawagan ko sana si yung kapatid kong babae. Gusto ko siyang kausapin, yung kapatid nating lalaki, kasi nandun na sa kanya. Sabi ko,
ayun nga, try mo tawagan. So, tinawagan yung kapatid kong babae, nag-ring yung cellphone, na, at tapos sinagot naman agad ng kapatid kong babae na, ayun nga, yung ano daw, sabihin, sabi ko, hindi ako makapunta dyan sa bahay nyo kasi medyo hapon na, at saka parang natakot ako sa daan, kasi ang daan pa po na dun sa baryo namin, galing dun sa farm namin is medyo madilim na pag mga 5 to 4:30 ganun. Parang nakakatakot na umuwi ng ganung oras kasi siyempre na yung daan, maraming kahoy, maraming mga bato sa gilid, at yun parang madilim na talaga, maraming saging ganun, kawayan. And then after nung tinawagan ko ang kapatid ko, sumagot naman ito, at saka sinabihan niya nandito yung kapatid ko lalaki, nandito yung kapatid ko namatay, at sinabihan ko nga siya, ayun, sabi niya sa akin sa panaginip ko, ano bang sasabihin ko daw. Sabi ko, gusto lang kitang kausapin. And then ako naman ay pumunta ako dun sa kapatid kong babae, sa bahay niya sa baryo. Galing ako sa farm namin, at pumunta nga ako dun sa kung saan si sister ko. Then, ayun, nakita na kami doon, nandun yung kapatid ko lalaki, yung namatay na, nakita ko siya doon, at masaya kaming nagkakwentuhan. Sabi ko nandun yung mga bayaw ko, asawa ng ate ko, mga pinsan ko, mga ate ko, nandun sa kasama din sila sa panaginip ko. And then after nung nag-uusap kami, sabi ko sa kanya, mamaya sabi ko sa kanya, igagala kita dyan sa taas lang, sa malapit sa tabi-tabi lang. Sabi ko, kain tayo. Tapos ang balak ko nun sa panaginip ko, ang balak ko nun habang igagala ko siya, bibilhan ko siya ng damit at saka pantalon, kasi nga siyempre bago ko lang siya nakita, bago ko lang din siya nakausap ulit. So ang saya ko sa panaginip ko na yun ang nangyari. And then habang ako hindi pa kami nakaalis ng time na yun, na sa panaginip ko, ang sabi ko, dito ka lang muna sa may gagawin lang ako. Sabi ko, mamaya konti alis tayo, sabi ko, kay igagala kita. So ang ginawa habang ako'y may ginagawa, na busy ako sa kunti kasi nagmamadali ako tapusin yung gagawin ko, kasi nga gagala ko siya. Yan, sabi ko, sa palengke lang namin dun sa amin, sa panaginip ko na habang may ginagawa ako, guys, na nung lapitan ko sana siya kung saan siya nakaupo, at pinuntahan ko yung kung saan siya nakaupo nung time na yun, wala na siya doon. Bigla siya nawala doon sa inuupuan niya. At ako naman, hinahanap ko, hindi ko tinanong sa mga kapatid ko or sa mga asawa ng ate ko, sa pinsan ko, hindi ko tinanong kung saan na siya. Sabi ko, hindi ko tinanong. So ang ginawa ko, hinahanap ko siya ng mag-isa lang ako, ikot-ikot lang ko dun sa bahay, na kung saan siya nawala. Ang sabi ko, nandito lang yun kanina. Sabi ko, nandito lang yun kanina. Nagsasalita lang ako na mag-isa. So ako nagmamadali akong hanapin siya. So hanggat hindi ko talaga siya nakita, syempre umalis na siya, at hindi siya nagpaalam sa akin sa panaginip ko. At hindi siya nagpaalam, hindi siya nagsabi na umalis muna siya saglit or may pinuntahan lang, wala. At least yung habang may ginagawa ako, bigla sang nawala doon sa inuupuan niya. At
habang busy ako sa aking gagawin, kasi alis sana kami, nagkagala ko siya. Ayun, nawala siya, bigla siya nawala. At mamaya-maya kunti po, ako ay nagising. Yun yung ending ng panaginip ko, ay bigla siya nawala. At sobrang unexpected dreams talaga, na almost mag 7 years na nakalipas. Ngayon lang siya ulit nagparamdam sa akin. Sobrang masaya ako, sobrang masaya. Kasi sa panaginip ko, ako yung sobrang miss na miss siya. At ramdam ko din na miss niya rin ako. Miss niya rin ako kasi nagyakapan kaming dalawa. Ayun, humingi ako ng pasensya. At ayun, sobrang lungkot ko guys sa panaginip ko. Kahapon, buong maghapon ako umiyak. After ko na panaginipan ko yung kapatid ko. Sobrang iyak ko, halos sumasakit yung dito ko sa kakapunas ng tissue. Alam nyo ang ginawa ko guys is, kasi malapit lang yun sa akin yung tissue. Siyempre may trabaho pa ako, dito ako sa ibang bansa. Nilaga pa akong maliit. Sobrang focus ko lang yung isip ko sa pagtrabaho sa anak ng amo ko. Pero hindi nila alam. Siguro yung asiyamang lalaki ang babae, napansin niya parang umiiyak ako. Biruin nyo guys, mamaya't maya, tutuloy ng luha ko. Hanggang naabutan na ng alas 5, alas 6, hanggang gabi na. Tapos, ayun, sobrang iyak ko, at least sobrang iyak ko talaga. Sobrang ramdam ko talaga na na-miss niya ako at na-miss ko siya. Yun, siyempre, sa totoong naman, ngayon, na miss ko naman talaga sa, siyempre, hindi ko siya naabutan, hindi ko man lang siya nakita at niyakap nung time na yun. Siyempre, wala na siya tsaka nasa ibang bansa pa ako. May 4 months pa ako nun bago ako makauwi. So, ayun, nung umuwi nga ako, ayun, hanggang doon lang yung panaginip ko. At maraming salamat. Sana gustuhan yung kwento ko. Malungkot ako na masaya, pero masaya din ako dahil sa tagal ng panahon, ngayon lang siya ulit ng paramdam sa akin sa panaginip ko. Sobrang thank you ako dahil ni minsan hindi siya galit sa akin sa panaginip ko. Kasi masaya siyang nakasmile pa siya, niyakap pa ako. Nakita ko sa panaginip ko yun. Sobrang thankful ako dahil ganun pa man sa sobrang tagal ko nag-antay. Minsan nagwi-wish ako sana mapakita ko naman sa akin, kasi kahit sino naman sa atin makasabi ng bakit ganun ang tagal hindi nagpaparamdam pa naman ganun. Ayun nga, sa ganun na lang yung kami magkita sa panaginip na lang. Siyempre sa kabilang buhay na siya. Tsaka sana maging okay na ako sa naramdaman ko na kahit hanggang ngayon guys. Kanina pagkatapos ko maligo, after ko maligo itong last 1 hour ago lang, hindi pa ako nakabihis. Grabe yung iyak ko sa CR. Halos masakit na yung dibdib ko sa pagkaiyak. Kasi masaya ako na napanaginipan ko siya. Kasi umiyak lang ako. Siyempre, namimiss ko yung kapatid ko dahil yun, para ako umiyak na naman. Namimiss ko talaga siya as in. Ayun, sobrang lungkot dahil yun nga, siguro itong November na to, uuwi ako. Dadalhin ko doon yung gitara na binili ko sa kanya. Actually, yung gitara na yun is yung binili ko para talaga yun sa kanya.
may binili talaga akong gitara para sa kanya. Pero hanggang hindi ko man lang naabutan na ibigay ko sa kanya na ito yung gitara mo, hindi. At yan nga, binigay ko dun sa kapatid kong bunso sa amin. Sabi ko sa kanya, ingatan mo, huwag mong ipahiram sa malayo na gustong maghiram kasi mahalaga to sa akin, yung gitara na to. Masira man to, gusto ko dito lang to. At alaala ko to sa kapatid natin na namatay kasi ito yung gift ko sa kanya na gitar na ito. Kasi yun nga, maraming salamat sa lahat at sana nagustuhan niyo yung kwento ko at mag-ingat kayong lahat. God bless you all.